Nako, ito na po ang hinihintay ng marami po sa atin dahil namumuro ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ito ay naging pagtaya ng Mine of Platts Singapore batay sa 3 araw ng trading. Kasunod po yan ng kasunduan nga ni US President Donald Trump at ng bansang Iran na sila po ay magpapatupad ng 2 linggong ceasefire o tigil putukan. Kasunod po yan ng kasunduan nga ni US President Donald Trump at ng bansang Iran na sila po ay magpapatupad ng 2 linggong ceasefire o tigil putukan. Sa estimate, maaaring mabawasan ang presyo sa kada litro ng diesel sa halagang 2.50 o 2 pesos and 50 centavos hanggang 3.40 o 3 pesos and 40 centavos. Habang piso naman ang maaaring maging kabawasan sa kada litro ng gasolina. Maaari pang mabago ang mga estimates na yan hanggang bukas. Subalit tiniyak na pabor sa mga consumer ang magiging galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Dapat may basis. Ang basis niyan, yung average ng 5 araw. So far naman mukhang maganda. Ayoko lang mag-ano ngayon, pero let's hope lang na nothing bad happens in the Middle East again over today. Kasi if that happens, then the prices might adjust. Pero hindi ko pa masabi. Pero hindi yan yung kusang dinidecide lang ng oil company kung ano yung presyo. It has to be justified and they have to show us also their calculation. Motorized and Hindi consumers. ko kasi yan, ano kasi, mathematical yan eh. Hindi yan yung, sabihin ni oil company, eto lang yung pabawas ko ngayon. Dapat may basis. Ang basis niyan, yung average ng 5 araw. So far naman mukhang maganda. Ayoko lang mag-ano ngayon, pero let's hope lang na nothing bad happens in the Middle East again over today. Kasi if that happens, then the prices might adjust. Pero hindi ko pa masabi. Pero hindi yan yung kusang dinidecide lang ng oil company kung ano yung presyo. It has to be justified and they have to show us also their calculation. Well, ang calculation kasi 5 days, no? Hindi pa tayo tapos sa 5 days. May Friday pa ngayon, no? So, bukas natin malalaman. Pero based on what we have now, mukhang meron. Pero ayoko lang muna sabihin magkano. Pero yung maganda dyan, sabihin natin, maliit man o malaki yung rollback, meron ding diskwento na 10 pesos para sa mga jeepney drivers natin by next week. Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa ng pumarko sa DepEd. Rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom. Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa ng pumasok. Pero marko sa DepEd. Rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. Lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. tigisa na kayo.
Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok pero wala nang babalikan. Bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may waters. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo ang nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Ilan ang papakainin niyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Noong Setyembre 2025, dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok pero wala nang babalikan. Balik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang napos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. Sa gitna ng global na krisis sa langis, may agarang tugon ang pamahalaan. Sa ilalim ng programa ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may dagdag kita sa drivers at diskwento sa commuters. Layunin nitong panatilihing abot kaya ang biyahe sa bansa. Habang tumataas ang presyo ng krudo, apektado ang pasada. May mga suporta para manatiling tuloy ang hanapbuhay. Dito, nakasalalay ang galaw ng buong komunidad. Inuna kami ni Presidente ngayon dahil kami po yung pinakakawawa. Tuwan-tuwa po sila, Mr. President, sa ginawa nyo. Inuna nyo kami ngayon. Hindi lang pamasahe ang iniisip, pati kita ng driver. Kapag may dagdag kita, mas nagiging panatag ang biyahe at mas nagiging maayos ang serbisyo sa lansangan. Inuna kami ni Presidente ngayon dahil kami po yung pinakakawawa. Tuwan-tuwa po sila, Mr. President, sa ginawa nyo. Inuna nyo kami ngayon. Sa araw-araw na commute, bawat piso mahalaga. May diskwento para kahit papaano ay gumaan ang biyahe. Simpleng tulong, malaking ginhawa sa pang-araw-araw. Inuna kami ni Presidente ngayon dahil kami po yung pinakakawawa. Tuwan-tuwa po sila, Mr. President, sa ginawa nyo. Inuna nyo kami ngayon. Sa bawat biyahe, ramdam ang pagtaas ng gastos. Pero, may mga hakbang para hindi tuluyang mabigatan ang araw-araw. Sa huli, ang tulong sa kalsada ay tulong sa bawat pamilya. Inuna kami ni Presidente ngayon dahil kami po yung pinakakawawa. Tuwan-tuwa po sila, Mr. President, sa ginawa nyo. Inuna nyo kami ngayon. Kapag may suporta sa transportasyon, mas maayos ang galaw ng lungsod. Mas maraming nakakapasok, mas maraming nakakakilos, at mas nagiging buhay ang ekonomiya. Inuna kami ni Presidente ngayon dahil kami po yung pinakakawawa. Tuwan-tuwa po sila, Mr. President, sa ginawa nyo. Inuna nyo kami ngayon. Hindi man kontrolado ang galaw ng presyo sa mundo, may paraan para bawasan ang epekto nito sa kalsada. Dito pumapasok ang konkretong tulong sa sektor. Inuna kami ni Presidente ngayon dahil kami po yung pinakakawawa. Tuwan-tuwa po sila, Mr. President, sa ginawa nyo. Inuna nyo kami ngayon. Mula driver hanggang commuter, iisa ang hinahanap, ginhawa. Kapag may diskwento at suporta, mas nagiging balanse ang biyahe. Unti-unting bumabalik ang sigla ng paggalaw. Inuna kami ni Presidente ngayon dahil kami po yung pinakakawawa. Tuwan-tuwa po sila, Mr. President, sa ginawa nyo. Inuna nyo kami ngayon.